Partial lunar eclipse magaganap na bukas ng 29 ng alas 4:15 ng madaling araw. Abangan. At shallow trap pa rin sa may bandang silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Magdudulot pa rin ng extension na surface trap na magpapaulan naman sa silangan at katimugang bahagi ng Mindanao. At malalabi ng bansa, bukod sa medyo hazy tayo at umiiral pa rin ang mahinang amihan sa extreme north Luzon, pero magiging mas katamtaman at medyo maalinsangan, epekto pa rin ng easterlies na dumadaloy sa silangan ng bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, October 28, 2023. Ang oras natin boys from ngayong umaga ay alas 10:01 na ng umaga. Mananatiling katamtaman pa rin na medyo hazy pa rin ang umiiral dito sa Metro Manila at isa lang bahagi ng Central Luzon at sa nalalabi ng Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas area. Dahil bukod sa medyo katamtaman ang medyo iral, pero dahil sa mas malakas ng bagya ang umiiral na easterlies kaysa sa ating amihan ay makakaranas tayo ng medyo maalinsangang panahon o mainit na pakiramdam. Bagamat mag-aagaw pa rin ang lamig dulot ng mahinang amihan, depende yan sa galaw ng dalawang mainit at malamig na porsyon na ito sa may bahagi ng kanluran ng Luzon o southwestern Luzon at sa pagitan nito ng silangan ng Luzon kung saan umiiral ang easterlies. So, minsan makakaramdam kayo ngayon ng medyo malamig-lamig. Tapos, mamayang tanghali, biglang makakaramdam kayo ng medyo uncomfortable na temperatura. Then, pagdating naman ng hapon at gabi, tsaka na naman lalamig. Yun ay, kumbaga, nag-aagawan po yung lamig at init dahil nga po sa nagtutulukan ang pagitan ng easterlies at ng mahinang hanging amihan din sa may bahagi ng Central Luzon at Metro Manila. Pero sa may extreme northwestern Luzon areas, lalo na sa may bandang extreme north Luzon areas na ito, ay mas breezy o cold breezy ang mararamdaman nila ngayong araw. So sa ating current conditions, bukod sa overcast po tayo, gloomy, hazy at partly cloudy sa Metro Manila. Makikita sa ating live CCTV snapshots ang medyo partly cloudy na umiiral na may bahagya lamang na liwanag ng sikat ng araw ang umiiral dito sa amin sa Caloocan City. So inaasahan yan sa maghapon sa buong Metro Manila. Hopefully, bukas na madaling araw magiging maaliwalas ang ating himpapawid para kuha tayo o masasaksihan natin ang magaganap na partial lunar eclipse bukas yan ng madaling araw. Maaring magsisimula na yan mga bandang alas 3:15 ng madaling araw, kung saan magsisimula ng pumasok yung pinaka-outer penumbral ng planet Earth sa buwan na medyo magsi-shading siya dito, which is yung starting point. So, bukod sa gloomy and hazy sa atin, sa Metro Manila at NCR, ilang bahagi ng Central Luzon, ay makakaranas din tayo ng mga ilang drizzle rains at may mga forecasted isolated rain showers dahil pagsapit mga nabandang hapon ay asahan na naman ang mga pagkulog at pagkidlat. So far, may mga at least 2 lightning strikes tayong nadedetect sa aking lightning detection system dito sa amin sa Caloocan ngayong umaga. Sa lowest temperature na nitala ng aking weather station, kaninang 4:35 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng medyo maalinsangan na temperatura na sa 33.4 degrees Celsius pa rin kahapon ito ng hapon 1:05 PM. Sabihin lamang, bahagyaring mataas ang heat index na umabot sa amin ng 44.4 degrees Celsius. Kaya kung ipagtatabi natin sa heat index sa mga iba't ibang weather stations si Pag-asa nationwide, ay kung sisilipin natin since October 27, ay mas mataas ang naitala dito sa Katbalogan, Western Samar na umabot ng 44 degrees Celsius ang heat index. So halos po pangalawa lamang kami at ang ilang bahagi dyan sa may Rojas City, Capiz,
na nasa 44 degrees to 43 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index. So pwede nyo mabisita yan sa aking Almanac and Climate. Nandyan po lahat, maging ang astronomy at lagay ng ating sea surface temperature kung bibisitahin nyo aking webpage. So kahapon, medyo maalinsangang panahon dito sa Metro Manila. Sa ating PH Extreme, in past 24 hours, ay pinakamainit na inaitala ang Davao City, dyan sa may bandang Davao Airport. Sa tawag dito, sa may sa airport na nasa 34.7 degrees Celsius ang pinakamaalinsangang temperatura sa kanila. Sa labas temperature sa Baguio City, naging stationary ulit sila at 17 degrees Celsius. Kaya halos parang typical lamang na lowest temperature yan. Ibig sabihin lamang yan ay hindi pa talaga ramdam ang amihan. Since yan ang pinaka-stationary na temperature talaga sa Baguio City sa Pilipinas. Kapag yan ay umabot na ng 15 o 14 degrees dyan, senyalis na yan na talagang malakas na ang ating amihan. Magbabase kayo ngayon sa temperatura ng Baguio City. Kapag yan ay umabot na ng 15 degrees Celsius pababa. Sa ngayon, nasa 17 degrees Celsius. So, typical lamang na stationary yan. Hindi pa ramdam ang amihan na ayon sa lowest temperature sa Baguio City. So, talagang mahina pa talaga o manipis pa ang ating amihan. O lumayo lamang ito ng bahagya dahil sa malakas na easterlies. Sa Inola naman, in past 24 hours, nangunguna ang Clark Air Base na nasa 76 mm ang total rainfall. Kahapon, dito sa amin sa Caloocan, nakapagtala kami ng heavy rain to violent rain showers na umabot ng total of 38.1 mm ang aming total rainfall kahapon. So sa loob lang isang linggo ay halos 35.4 mm lang ang naging total rainfall namin sa nakalipas na isang linggo. So nanatili pa rin below normal ang aming total rainfall ngayong buwan na Oktubre. So bad news. Medyo pangit o konti lamang talaga ang naging pag-ulan sa amin sa Caloocan City. Sa ating outside humidity, katamtaman, ang mataas ito at 75% at bumababa ito ng 3% since last hour. At ating atmospheric pressure, high pressure area pa rin tayo at 1,012 hectopascals. Steady ito since last hour. So sa ating high tide and low tide status, ay kasalukuyang nasa high tide tayo. So may 5 hours and 20 minutes para mag-low tide. So sa mga mangingisda nating maliliit dyan sa may pangpang na Manila Bay, tuloy-tuloy na lamang pero after mga mahigit 3 hours ay layo-layo na po sila dahil unti-unti nang bababaw ang tubig dyan sa pangpang ng Manila Bay. Sa ating air quality, nanatiling moderate ang ating concentration. So sa mga pumaparada ngayong araw, para sa pangkampanya ay magmas po tayo para maiwasan ang pangangati ng ating lalamunan. Medyo nasa 60 po ang index ng ating air quality concentration na nasa 16.45 micrograms per cubic meter, ang kanyang particulate matter 2.5. Medyo nakakairita na ito sa lalamunan, lalo na sa mga mahihina ang mga baga. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninong 5:50 AM at inasalulubog ito mamayang 5:29 PM. At ang ating almost full moon na po, na waxing at 99% illuminated na po ng buwan o halos full moon na ito maya-maya o mamayang gabi ay sisikat po mamayang hapon 5:01 PM at lulubog naman ito kinabukasan na ng 5:51 AM. So pagitan o bago umabot ng alas 5, kailangan nakuha na natin ng maganda ang partial lunar eclipse bago mag alas 5. So kung sisilipin natin ang magiging details ng partial lunar eclipse, bukas po yan ng madaling araw. Ang pinaka-peak nito no oras ay 4:15 AM para malinaw lamang po. So mayroon pa tayong at least 18 hours para maganap ito. Ang eksakto ng maximum partial lunar eclipse sa Pilipinas ay 4:15 AM. Ayan po, oras natin sa Pilipinas. Ngayon, kung sisilipin natin yung starting ng pagpasok ng oras na ito sa Pilipinas, kung titingnan natin sa view ng sa Metro Manila, magsisimulang mag-entry ang penumbral ng Earth sa Moon mga bandang alas 2. Ayan, mga alas 2:08. Hanggang alas 2:10 ng madaling araw. Nasa altitude 52 degrees na po ito o 53 degrees mula sa position sa Manila. So kung sisilipin ninyo dito sa
ano natin, sa ating sun and moon position, kung yung sinasabi nito ay nasa 52 degrees ang altitude. Kung susukatin ninyo, banda rito, 50. Ito yung 50 degrees. So, yung buwan, na-expect mamayang gabi, nandito yan. Ang madaling araw pala, rather. Yan, mga 52 degrees. 50, then 52. So, somewhere here, nandito na yung buwan yan. So, pagitan yan, hanggang bago lumiwanag, ito, makikita dito, madilim pa. Pagdating dito, medyo magliliwanag na. So, siguro mga 2:15 o 16 a.m. ay sana nakapag-set up na kayo dyan. So, mga 2:13 to 15, magsisimulang mag-entry sa pinaka-penumbral. And then, maximum ito, mga 4:15 na ng madaling araw. Yan, 4:15. Yan. Oras natin sa Pilipinas, yan yung maximum na kung saan yung umbra ng Earth ay pahapyaw o kapirasong magsasaklob dito sa portion nito ng buwan. So, kung titingnan ninyo yung buwan at matakpan ito ng pinaka-umbra, kapiraso lamang. And then, yung shaded ng penumbral ng Earth, magko-cover yan sa moon. Mga alas 4:15 yan. Bukas po yan October 29 po yan sa atin sa Pilipinas ng madaling araw. And then, tuluyan itong lalabas o exit yung pinaka-umbral ng Earth mga bandang 4:51 a.m. na po ng madaling araw. So, bago mag-alas 5 o bago umexit yung buwan, medyo magliliwanag na ito So, hopefully, sa lugar ninyo, lalo na sa bandang Mindanao, hopefully, malinaw pa rin sa inyong makikita ito, yung pag-exit ng buwan. Hanggang sa tuluyan itong umexit sa pinaka-penumbral ng Earth, below horizon na po ito, halos hindi na ito makikita o hirap na makita ito. Dahil napaka-below na to sa horizon natin. Expected na i-exit ito mga bandang 6:19 a.m. na ng umaga. So hopefully, mga bandang alas 2 o 2:30, at least nasa loob na yung pinaka-outer penumbral ng Earth, nakamalinaw ang ating himpapawid at walang magiging obstacle ng ulap at makuna natin siya until man lang umabot ng 4:15 a.m. bukas ng madaling araw. October 29, 2023 yan sa Pilipinas mga folks And then makuna natin ng buo hanggang sa ito'y umexit ng pinaka-umbra ng Earth. At inaasang susunod na eclipse na ay by March 25, 2024 na po. Oras natin sa Pilipinas, March 25 din, mga alas 3:12 naman ng hapon. Alas 3:12 naman ng hapon yan sa Pilipinas. So, ibig sabihin, daytime sa atin ito. Nighttime naman sa kanila, which is hindi naman kita sa Pilipinas. Nighttime yun sa Amerika, bandang Amerika. Ayan, ito yung pinaka-central point na kung saan yung umbral ng Earth, ang pinakasentro. Well, penumbral sa kanila dahil halos hindi masyado kita yung portion na ito. Sa Pilipinas, hindi po natin kita. So, medyo bad news sa Pilipinas, hindi kita. Sa babandang American region, ang mostly makikita yan hanggang dyan sa bahagi ng Europe at Africa. Pero hindi na masyado malinaw yan sa area na yan. Pero sa bandang Amerika, mas detail ang kita ng penumbral lunar eclipse sa kanila dyan. So, yung sa atin, sa Pilipinas, hindi natin ito makikita. Pero base sa next eclipse, magaganap ito by March 25, 2024 na po. Mga 3:12 p.m. yon ng hapon sa Pilipinas. So, sa side nila, mga madaling araw yon sa Amerika. Yan, sa side ng Amerika. Mga 7:14. Yan, 7:14 American time o Universal time sa kanila. So balik tayo mula sa almanac ay yung lagay naman ng ating panahon by local weather outlook ngayong Saturday hanggang bukas na po ito ng linggo ay nasa magiging maulap ang maghapon natin at asahan ang mga localized thunderstorms na magagaya kahapon dahil malakas nga po ang ating easterlies sa silangang Pasipiko kaya expected po malakas
ang magiging epekto ng mga localized thunderstorms at biglang buhos ng ulan na biglang nagmo-moderate to violent rain showers. Pero expected naman hindi ito nagtatagal ng hihigit sa 1 oras ang madalas na magiging epekto ng localized thunderstorms. So, ganun din bukas, magiging maliwalas ang kondisyon, pero may 20% chance na uulanin daw. So, bagamat dito sa Metro Manila, according sa aking forecast, sa VC Weather forecast ko ay nasa 24% ang chance ng uulanin bukas po yan ng linggo. Pero ngayong araw, mataas ang chance na pag-ulan na nasa 100% ang chance ng pag-ulan. So, sa ating local weather advisory, naka-indicated, northeast monsoon po umi-epekto daw sa Luzon. Pero manipis po yan hindi yan malakas. Dahil nga po mas namumutawi yung lakas ng easterlies sa bansa. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagay ng panahon ngayong araw sa buong bansa. Una ay yung epekto ng mga pag-ulan dulot nga po ng extension trough na ito dito sa may bandang Mindanao area na nag-extend sa bandang Palawan. Yung extension na yan dahil nga po sa medyo umiiral din na isang shallow low pressure area dito sa may bandang Guam area pa rin siya. So, very disorganized pa rin at very shallow pa rin yung pinaka-circulation nito. So, mababa pa rin sa ngayon ang tsansa na mag-iisang ganap na bagyo ito. So, sa mga nagbabanggit na pre-kabayan, ay masyado pong fear-mongering yun. Huwag muna masyadong mag-assume agad na magiging si pre-kabayan ito. Dahil ina-assume pa rin natin na hindi ito magiging isang ganap na bagyo hanggang sa ito'y maaaring pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Siguro mga mga October 30 ang approximate ahead of time na ito'y kikilos pa kanluran na bahagyang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Na mananatiling isang shallow trough pa rin mga folks. Dahil makikita natin na hindi masyado pulido ang magiging sirkulasyon niya sa ngayon. Pero napakamalawak kasi yung nagiging accumulation ng kanyang water vapor systems dito. At dahil mainit po ang karagatan dyan, ay hindi pa rin natin niruled out na may posibilidad pa rin siyang mag-intensify o biglang mag-rapid intensification habang kumikilos ito pakanluran. Dahil sa karagatan nito at mainit ang temperatura dyan, dulot ng El Nino, kaya expected pa rin na posible pa rin biglang lumakas yan. Ang magiging rason na lamang na hindi siya magtuloy na kapag sumobra naman ang init sa temperatura ng dagat at epekto ng easterlies, madidissolve din kagad yung amount ng water vapor sa pinaka-sirkulasyon niya na maaaring hindi siya magtuloy at mag-dissipate na lamang habang lumalapit dito sa may bandang silangan ng bansa sa unang linggo na yan ng November, panigurado. Sa ngayon, ang ating intindihan na muna ay mananatili itong shallow circulation. So, anytime pwede pa rin mag-i-invest yan. Ang magiging pag-ulan na lamang sa bandang Eastern Mindanao at Southern Mindanao ay expected po na magkakaroon kayo ng mga kalagkat na pag-ulan na may mga ilang pagkilat at pagkulog at mga ilang moderate to heavy rain showers, lalo na sa areas na yan sa Davao Region. Kung titingnan natin sa Imawari 8 ng mas malapitan, yung mga areas na niulan, ang bahagi ng Compostela Valley, kabilang na ang Davao City, Maragusan, pababa na yan ng Gobernador Generoso. So, damay ang Mati, Katiil at ilang bahagi dyan sa may bandang Agusan del Sur. Nagdala po na pananggalang sa ulan, bukod sa magiging kalat-kalat ito at bugsuan ng mga pag-ulan So, hindi pa rin maaalis ang biglang alinsangan din kapag hindi umaabot ang malawak na trough na yan. At habang hindi lumalapit yung malawak na trough na yan, expected naman ang maalinsangan at very humid sa area ng Agusan del Sur, kabilang na ang Davao Region, mula Compostela Valley nga po at Davao City. And the rest ng social gen area mula General Santos, magiging part nito mostly kaw ding iiral, asahan din ng mga kalat-kat na pag-ulan na may pagkilat pagkulog, dulog na extension trough na yan, hanggang dyan sa may bandang Cotabato. Sa ngayon, medyo maaliwala sa palinsangan muna ang maiiral dyan sa bandang social gen area at anumang oras ay magkakaroon na lamang ng mga accumulation ng mga trough na magdudulot naman biglaan ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Kabilang na ang central ng Mindanao dyan sa may bandang Bukidnon. Dyan naman sa may silangan mula San Francisco pataas ng Agusan del Norte mula sa may Butuan hanggang Surigao area sa may Surigao City at isla ng Dinagat at Siargao Island. Bukod sa medyo katamtaman at maaliwalas at maalinsangan muna ang iiral dyan, pero pagdating ng hapon ay expected ang mga localized thunderstorms na nakalaisad naman sa forecast natin ngayong araw. And the rest ng Northern Mindanao, magiging maliwalas, katamtaman din at maalinsangan ng panahon hanggang dyan sa may Cagayan de Oro, patungo na dyan sa baba ng Iligan hanggang Osami City,
portion na ng Zamboanga Peninsula. Magdala po ng pananggalang hindi lamang sa mga asahang isolated rain showers, kundi sa mga matinding alinsangan at tinding sikat ng araw. And the rest ng Zamboanga Peninsula, sa ngayon ay medyo malinsangan, ang iral ngayon sa inyo dyan. Magiging partly cloudy lamang, lalo sa may mga dapitan at sindangan, ang areas ninyo at may mga ilang isolated rain showers na nakascattered ito at naka-forecast din ngayong araw mga folks. So magdala na pananggalang di lang sa tinding sikat ng araw, kundi sa magiging asahang isolated rain showers, maging sa isla ng Basilan at Ulusulu. So kung titingnan natin yung pinakadetalye ng surface trap na nag-extend dito sa may low pressure area na ito, kitang-kita naman po sa ating satellite imagery na yung extension na yan na nagpapang-abot nga dahil sa bandang Eastern Mindanao at Southern Mindanao ay magdudulot po ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Pero mula dyan sa bahagi ng Visayas area, pataas ng Northern Luzon, ay hindi na masyado natin iisa-isahin dahil sa ngayon ay katamtaman pong iiral at mostly easterlies po ang mas iiral sa atin, lalo na sa mula dyan sa may silangang bahagi ng Luzon hanggang silangan ng Bicol Region at Eastern Visayas area. Buong area na yan ay sa ngayon ay magiging katamtaman po, maging ng Mimaropa area ay magiging katamtaman muna ang magiging lagay ng panahon at medyo alinsangan ang medyo iiral sa atin sa areas na aking binulugan mga folks. So hindi natin masyadong isa-isahin yan dahil typically puro isolated rain showers po ang mas madalas na iiral. Kahit silipin natin sa infrared VIR ay wala tayong masyadong accumulated water vapor, mamaliliit lamang, kalimitan sa may silangang bahagi ng Luzon hanggang Bicol Region at Eastern Visayas. So magkaroon man ng mga pag-ulan ay mga typical na mahihina lamang ito at maaaring sa hapon ay magkakaroon lamang ng biglang moderate and heavy rain showers, epekto ng condensation dahil nga po sa nadadalang water vapor ng easterlies dito sa may silangan. Kung titingnan natin sa water vapor sa infrared ARM, makikita natin ay medyo konti pa lamang ang na-accumulate na water vapor dito sa bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon area. Pero inaasahan mamayang hapon, tataas yan at magkakaroon ng mga biglang buhusan ng ulan na hindi ligtas kasama ang NCR at Metro Manila, Southern Luzon, maging dyan sa bahagi ng Central Luzon area. So kahit na magiging katamtaman ngayong umaga, wag pa kampante, magdala pa rin ng pananggalang sa ulan dahil maaaring matulad dyan kahapon na bigla na lamang magkaroon tayo ng mga violent thunderstorm sa hapon maging sa gabi mga folks. So hindi na natin masyado isa-isahin yan. Yan, generally, katamtaman lamang ang lagay ng panahon, maliban lamang sa bahagi nga po ng Eastern at Southern Mindanao na nakakaranas ngayon sila ng extension trough dyan dahil sa extended nitong low pressure area o shallow low pressure area dito sa may silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Well, kung sisilipin naman natin, ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring ay nanatiling aktibo at nasa 50% na nga po mahigit ang anomaly din sa may silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga yung shallow low pressure area. So, maikukonsider na rin ito na itaas ng aking tropical cyclone sector bilang isang invest low pressure area anytime. So, 50-50% na itaas ito as invest mga folks, pero manatili itong shallow circulation base sa ating real-time satellite imagery. At base nga sa ating global spectral model na ating ginagamit, medyo kikilos nga ito pakanluran at maaaring lumapit ito sa bandang Eastern Visayas o pagitan ng Bicol Region area. Pero nanatili itong shallow low pressure area. So, yung mga pag-ulan na magiging dala niyan ay maka-apekto yan sa silangan ng Visayas. Approximate ahead of time mga bandang October 31 to November 1, 2023 na po according dito sa global spectral model natin. So kung hindi man at 31, mga November 1 na po, inaasang mararamdaman ang paglapit ng shallow circulation na to. Hopefully hindi ito mag-intensify, ito active low pressure area o tropical depression. Depende na po yan kay Pag-asa dahil magbabari kasi ang aking system sa International Weather Monitoring Agencies. O maaari na rin natin i-consider oras na magtaas si Japan Meteorological Agency. Pero sa ngayon ay hindi pa, kaya ito ay ina-assume pa lamang natin na mananatiling nasa shallow low pressure area pa lang. Naglalaro hanggang 1,006 hectopascals. Pero kung 1,006 hectopascals kay Japan Meteorological Agency, may tuturing na nila kasing active low pressure yan eh. So kung once na umabot na 1,006 hectopascals, base sa ating mean sea level pressure, ay may tuturing na rin considerably
na active low pressure area dahil nga po kay Japan Meteorological Agency, yung 1,006 hectopascals na yan sa kanila ay itinataas na lang agad nila ito as tropical depression. So kung ganun man, ay isasabay o sasabayan yan ni Pag-asa na itaas as tropical depression. At kung mangyari yan na maging tropical depression at nanatili yan hindi pa natin sigurado yan dahil naka-forecast lamang yan. Pero kung once na nag 1,006 hectopascals yan at tinaas yan as tropical depression ni Japan Meteorological Agency, automatic tatawagin natin yan sa local name na Kabayan. Doon pa lamang natin siya tatawagin. Pero sa ngayon is uncertain pa rin siya until now. So malinaw yan uncertain pa rin ba ng mga folks. Huwag muna tayong magja-jump to conclusion na magiging si Kabayan yan sa ngayon. Dahil medyo insignificant pa at uncertain pa yung kanyang sirkulasyon kung tuluyang bababa ang kanyang atmospheric pressure. Base na rin sa pinapakita ng Global Spectral Model. So malinaw yan mga folks. At kung babase naman natin mga computer models, makikita natin na nanatiling shallow circulation ang paglapit nito na lalapit nga sa bandang pagitan ng Bicol Region o Eastern Visayas area na magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. At well, maganda na rin yan. Maitutunin na natin yung good news. Dahil sa bukod sa maiibsan po ang dry spell, makokontrol po yung dry spell, masusupplyin muli yung bumababang water dam reservoir dyan sa area na yan ng Southern Luzon, kabilang na bahagi ng Visayas area. Kung manatili lamang siyang shallow, low pressure area lamang. At least, medyo makukonsidera natin good news yan sa bansa. Makokontrol po kasi dyan yung pagiging dry spell natin sa bansa. Pero kung titingnan natin sa SMWF ay malabo o insignificant naman ang ipinapakita nila dito. Pero nanatiling shallow circulation din. Pag napit dito, bandang 30 na po ito ng Oktubre. So, maaaring nagkakatugma sila ng GFS at Japan Meteorological Agency. So, kapag nagtutugma sila, ibig sabihin, higher significant na manatili itong shallow low pressure area lamang na yung outer trough ay magpapaulan nga po sa may bahagi ng Bicol Region hanggang sa may bandang Eastern Visayas area. So, hopefully, manatili lamang siyang ganyang kahina at wag na itong tuluyang lumakas pa. At least, magdadala lamang siya ng mga pag-ulan na magpapa-replenish doon sa pagtaas po ng dry spell sa bahagi ng Bicol Region area. Importante din po kasi yan mga folks. Unless bigla itong lumakas at mag-rapid intensification, which is magiging bad news na po yun. Sa ngayon, ay yun lang muna ang ating inaasahan na magaganap sa bansa pagdating po ng 30 o 31 o unang araw o unang linggo ng November 2023. So magtatanong kung kailan ako magpo-post ng aking tropical cyclone forecast for the month of November, mga unang araw na po yan ng November pa po ako magpo-post mga folks para pagpasok po kasi ng auno ay automatic yung aking tropical cyclone sector forecast cyclone assessments magre-refresh po yan sa buwan ng November 2023. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, October 28, 2023.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, October 28, 2023. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa aking website at www.pimoweather.com para sa mga gustong malaman pa ang lagay at kung ano magiging schedule ng ating partial lunar eclipse. Pwede nyo direktang i-click yan sa ating sun, moon, and location or di sa may bandang almanac area na makikita ninyo yung astronomy section. At makikita nyo rin yung ating solar and lunar eclipse dyan para mas gustong malaman ang pinakadetalye at eksaktong oras natin sa Pilipinas at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.